Isang mapagpalang umaga po muli sa bawat isa. At ngayong araw na to ay kung hindi po tayo tinamaan ng COVID o yung coronavirus, ay ngayon po ay ika-6 na anniversary ng Iglesia po ng Santissima Cruz Church of Christ. Ang title po natin sa anniversary po natin, Growing Up in the Relationship with Jesus Christ. So sa patuloy po natin na pag-aaral ng paano nga ba naman lalago yung ating relasyon sa ating pong Panginoon, at paano natin ito magiging growing yung ating relasyon sa ating pong Panginoon. Ang paglaki ng inyong pakikipag-ugnayan kay Jesus ay nangangahulugang nakikilala siya ng higit pa at mamahalin at masunurin siya. Kapag pinamunuan ng banal na espiritu ang inyong buhay. So, para daw po magkaroon tayo ng malalim na relasyon sa ating pong Panginoon, kailangan ay nakikilala mo siya. Kailangan higit mahalin mo siya at masunurin. At yun yung mga bagay na dapat mangyari po sa buhay natin. At kung ang banal na espiritu po ang mangunguna sa atin, kung ang espiritu po ng Diyos ang nangunguna sa atin, ay maranasan po natin ang mas malalim na kaugnayan sa Diyos at lalago ka sa iyong kakayahang magtiwala sa Kanya. Hindi lamang iyon, ang iyong lumalagong pagmamahal sa Diyos ay hahantong upang sundin ang kanyang mga utos. Nakita po natin mga kapatid na tunay na talaga namang ang pagsunod sa ating pong Panginoon ay napakalaga para po magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating pong Panginoon. Kung paano natural para sa relasyon ng isang bata sa kanyang magulang na baguhin at palaguin, natural din para sa iyong pakipag-ugnayan sa Diyos. Di ba po, ang bata, para po maging malago, para po baguhin at palaguin yung kanyang buhay, kailangan po nilang sumunod sa kanyang mga magulang. At ganoon din po tayo, bilang po mga anak ng Diyos, bilang po tayo po ay anak niya, kailangan po natin sumunod sa kanya. Paano mo malilinlang ang isang mas malalim na kaugnayan sa Diyos? O paano nga ba natin malilinlang yung kaugnayan natin sa ating pong Panginoon? Ang komunikasyon ang susi ng anumang relasyon. At sa Diyos, walang iba, narito ang 4 na bagay na maaari kang makiusap sa Kanya. Yung ilang bagay po na pag-uusapan natin ngayon ay basically, ito po yung fundamental kung paano po tayo magkakaroon ng relasyon sa ating pong Panginoong Jesus. Tayo po manalangin sa iyo, aming Ama, aming Diyos na lubhang mga pangyarihan sa lahat. Minsan pa po kami ay lumalapit sa inyong luklukan, sa inyong pong paanan, na minsan pa sa umagang ito na bagamat hindi po namin may celebrate ang 6 na anibersaryo ng iglesia niyo po dito po sa Dako ng Santissima, patuloy po kami dumadalangin sa inyo na samahan niyo po kami upang sa ganun ay patuloy po namin maunawaan ang mga salita po niyo. Tago niyo po sa inyong likuran at bigyan niyo po kami ng katalinuhang nagmumula sa inyo, kaunawaan nagmumula sa inyo, upang maunawaan po namin para lalo kami lumago bilang inyong pong lumago kami sa pakikipagrelasyon namin sa aming pong Panginoon Kristo. Maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Unang bagay po, basahin ang Biblia. Napakahalaga po na para po magkaroon tayo ng kaugnayan sa ating pong Panginoon. Ang isa pong fundamental para po lumalim yung ating relasyon sa ating pong Panginoon, para lumago yung ating pong relasyon sa ating pong Panginoon,
Una, basahin natin yung kanyang Biblia. Ang nakikipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Ito po yung Bible. Inihayag ang kanyang pagkatao at ang kanyang kalooban. Ang Biblia ay hindi lamang isa pang sinaunang libro. Inspirasyon ito ng Diyos, kaya sa tuwing babasahin mo ito, ang banal na espiritu ang nagsasalita sa pamamagitan ng mga salitang ito. O makita po natin na itong salitang ito sa Timothy ay kinasihan ng Diyos. Kaya po, para po magkaroon tayo ng ng relasyon na malalim, na lumalago sa ating po Panginoon, basahin po natin yung Biblia. Sabi po sa Joshua chapter 1 verse 9, basahin po natin, dilidiliin po natin araw at gabi ang mga salita po niya. Meditate in His Word. O, yung para po daw tayo ay magkaroon ng relasyon, lumalagong relasyon sa ating pong Panginoon. Una, read the Bible. Napakahalaga po ng pagbabasa ng Bible. Paano mo malalaman na merong Jesus? Paano ka magkakaroon ng relasyon sa Panginoon kung hindi ka naman pala nagbabasa ng Bible? Para ikaw ay magkaroon ng ng malalim na relasyon sa ating po Panginoon na lumalago, yung una, lagi mong basahin ang salita ng ating Panginoon. And meditate it. I-meditate po natin to para po sa ating pong buhay, sa ating pong pang-araw-araw na buhay. Pangalawa, manalangin. Essential po, napakahalaga po ng panalangin. Sabi po dun sa nakaraang mensahe sa Thessalonica na manalangin na walang patid. Ang panalangin ay isang salita para sa pakikipag-usap sa Diyos. Ito po ay hindi na kailangan ng load, hindi na kailangan pumunta sa load station para ikaw ay mag-load para makausap mo ang Diyos. Kundi ang panalangin ito ay pakikipag-ugnayan mo sa ating pong Panginoon. Nais niyang marinig ang iyong mga saloobin, pangangailangan at kagustuhan. Gusto ng Diyos na ibigay mo yung iyong panalangin sa Kanya. At yung lahat ng kagustuhan mo, saloobin mo, yung nararamdaman mo, yung pangangailangan mo sa iyong buhay, yung kagustuhan mo, ano yung petition sa Kanya, kailangan mong sabihin sa ating po Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. Maaari kang makipag-usap sa Kanya tungkol sa lahat. Narinig na niya at sinasagot niya. Dagdag pa, ang panalangin ay isang paraan na maaari mong pasalamatan ang Diyos sa lahat ng ginawa niya sa iyong buhay. Napakahalaga ng panalangin. Hindi lamang ito blessing, hindi lamang ito doon sa mga saloobin mo, sa mga problema mo. Isang paraan para pasalamatan natin ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. And makikita po natin sa sulat po ni Pablo, lagi po naroon yung panalangin na meron pong pagpasalamat. Kaya po tayo ay nananalangin kasi pinagpapasalamat natin lahat ng biyaya, lahat ng kalakasan, lahat ng problema, lahat ng suliranin na dumaraan sa atin ay ating po pinagpapasalamat sa lahat po na nangyayari sa atin sa pamamagitan po ng panalangin at pakikipag-usap sa ating pong Panginoon. Napakahalaga ng panalangin. Even si Jesus Christ ay nanalangin din. So tayo po, para po tayo ay magkaroon ng growing in relationship with Jesus, kailangan mong manalangin. Kailangan mong dumulog sa ating pong Panginoon. Kailangan mong hingin yung petition niya. At sa ngayon, dumaranas tayo ng pandemic, ay kailangan mong ibigay sa Diyos yung lahat ng suliranin po natin sa ating pong buhay. Yung pangatlo, na almost 2 months na hindi tayo nakakapag-hangout sa mga Kristiyano. Hindi na natin nakakadompalad yung ating mga kapwa mananampalataya. Kaya po, ang napakahalaga po na magkaroon po tayo ng hangout
sa mga kapwa nating Kristiyano. Ang pagiging kasama sa ibang Kristiyano at na nakahikayat at nagpapalakas sa isa't isa. Alam niyo po yung fellowship, yung pagkakaroon ng gawain para sa ating Panginoon, isa po ito sa nagpapalakas ng relasyon natin sa ating Panginoon. Nagpapalakas sa isa't isa ay mahalaga para sa paglaki ng iyong relasyon sa ating Panginoong Hesus o sa ating Diyos. Ang salitang ito na ang Griego na koinonia ay nangangahulugang pagbabahagi ng pangkaraniwan o yung nararamdaman po natin, yung pamamagitan ng pamamagitan ng pagiging Kristiyano. Napakahalaga na ibahagi ang iyong Kristiyanong naranasan sa iba na nagmamahal sa Diyos upang makamit ng Diyos, upang magamit ka ng Diyos upang hikayatin at himukin ang mga ito at naman mapasigla at mahamon. Ang buhay mo gagamitin ng Diyos. Kung talagang meron kang malalim na relasyon sa ating Panginoon, kaya mo makipagrelasyon, makipag-ugnayan doon sa kapwa mo mananampalataya. Bakit? Gagamitin ka ng Diyos para himukin, palalahanan at patuloy na magamit yung buhay mo para sila ay pasiglahin, para sila ay hamunin sa mga bagay na ito, pasiglahin at hamunin. Itinalaga ng Diyos ang simbahan bilang isang lugar upang matagpuan, matugunan ang iba pang mga Kristiyano. Alamin ang tungkol sa Kanya at sambahin. Ang mga pag-aaral ng Biblia at iba pang mga pagpupulong ay maaari ring makatulong sa inyong lumago sa inyong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Yung fellowship napakahalaga. Alam niyo naman po na napakahalaga yung pakikipag-fellowship sa kapwa po mananampalataya. Hindi lahat kaya natin gawin. Hindi lahat kaya natin gawin. Pero, yung iba na hindi mo kayang gawin, nagagawa nila. Kaya napakahalaga nung pakipag-ugnayan natin doon sa kapwa natin mananampalataya. Last, ibahagi ang iyong pananampalataya. Dito minsan nagiging ang tawag dito, nagiging selfish tayo. Kung saan tayo naroon, pag tinanong tayo anong meron sa iyong pananampalataya, hindi natin masabi. Ibahagi ang iyong pananampalataya. Napakahalaga nito. Na even sin the Pablo, even sin the Peter, even yung lahat ng mananampalataya, pinaglaban nila yung kanilang pananampalataya. Kapag pinapagana mo ang iyong sarili para sa makapagsalita ang banal na salita sa pamamagitan mo, makikipag-usap ka sa Diyos. Kung hahayaan natin na yung banal na Espiritu ang manguna sa iyo, kung hahayaan natin yung Diyos yung manguna sa buhay natin, kung hahayaan natin na ang Diyos yung maging driver ng buhay natin, ginagawa ka niya upang ipakita sa lahat na mayroong Kristo na nagsasalita sa Kanya. Ang buhay sa Kanya ay ang buhay sa Kanya ay isang hindi kapanipaniwalang regalo. At kung mas ibinabahagi natin ang karanasan sa ibinabahagi natin ang kayamanan sa iba, magiging mas malalim ang ating kagalakan sa Diyos. Makita po natin na napakahalaga ng relasyon sa ating Panginoon. Napakahalaga din na magkaroon tayo ng relasyon dun sa kapwa natin mananampalataya.
At kailangan po nating ibahagi yung pananampalataya na meron po tayo. Yung faith, hindi yan nagmula doon sa ibang tao. Yung faith, nagmula sa ating Panginoon. Sabi sa Hebrews chapter 12 verse 1 and 2. Ang author ng ating pong pananampalataya, walang iba kundi si Kristo. Kaya yung pananampalataya natin, kailangan nating ihayag kasi si Kristo yung ating pong inihahayag. Sa ating pong pagtatapos, habang umaasa ka sa banal na Espiritu para sa kapangyarihan, basahin ng Biblia, manalangin, gumugol ng oras sa ibang mga Kristiyano, at basahin sa mga tao tungkol kay Kristo. Gagawa ang Diyos sa kanyang pagkatao sa iyo, sa kanyang pagkatao, at walang tanong. Ang walang tanong, makakaranas ka ng spiritual na paglaki. Para lumago yung iyong espiritu, para lumago yung pagiging Kristiyano mo, kailangan mo magbasa ng Biblia, kailangan mo manalangin, kailangan mong makipag-fellowship sa kapwa mo mananampalataya, at kailangan mong ipaglaban yung pananampalataya meron ka. Happy anniversary po, at tayo po ay manalangin sa iyo, aming Ama, aming Diyos na labang mga pangyarihan sa lahat. Tunay na kami po ay nagpapasalamat sa buhay sa kalakasan na patuloy po namin dinadalangin ang aming pong bansa, ang aming buong mundo na meron pong pandemic na nangyayari. Dakilang Diyos, lahat po ng frontliners aming pong dinadalangin, mula po sa mga doktor, nurse, police, military, garbage collector, sa palengke, sa mga butika, sa lahat ng nagiging frontliner, sa government official, patuloy po namin dinadalangin ang kanila pong protection po ninyo, ang ipagkaloob niyo po sa kanila. At dalangin din po namin, dakilang Diyos, na patuloy niyo pong samahan ang aming pong Pangulo, na kayo po ang manguna upang sa ganon ay patuloy siya maging matatag sa pamamagitan ng inyong pong biyaya at ng inyong Santong Espiritu na sumasa kanya. Dakilang Diyos, dalangin ko po na patuloy niyo po siyang bigyan ng katalinuhan upang mapangunahan ang bansang ito, at sa lahat po ng naninira ng mga tao sa kanya, patuloy niyo pong silang bigyan ng bukas na puso at isipan upang maunawaan po nila na lahat ng ginagawa ng aming pong Pangulo ay para po sa kabutihan ng aming pong mga kababayan at hindi para sa kanyang kabutihan lamang. Dakilang Diyos, dalangin din po namin ang aming pong bayan ng Santa Cruz. Dalangin po namin ang aming pong Mayor Egay San Luis, kasama ang kanyang BCL kada si Laarni, at ang kanyang mga konsehales. Patuloy niyo po silang gamitin, patuloy niyo silang pagpalain, patuloy nawa may talino na nagmumula sa inyo ang pagkaloob niyo po, upang sa ganon ay matulungan po nila ang aming pong mga kababayan sa dako po ng Santa Cruz. Dalangin ko po na patuloy niyo pong hawakan ang buhay po nila, at sa lahat po ng mga biyaya na kailangan po ng bayan ng Santa Cruz, alam namin na ipagkakalob niyo po to. Dalangin din po namin na sa bawat frontliners ng bayan ng Santa Cruz, ang divine protection po ninyo ay pagkaloob niyo po sa kanila. At sa lahat po ng tinamaan ng COVID-19, kiniklaim na po namin yung victory ng kagalingan ng lahat ng ito. At dahil alam namin na 5 taon na lumipas, kayo po ay marami ng pinagaling. At kung sino yung Kristo na nagpagaling, siya rin yung Kristo na magpapagaling sa aming mga kapatid to. Dalangin din po namin sa mga may kaarawan ngayong buwan na to. Hiningit dalangin namin na patuloy niyo po silang pagpalain, patuloy niyo silang ingatan gaya ng pag-iingat niyo po sa nakaraang taon na kanilang buhay. Dalangin po namin na kayo po ang mahuna at sumama sa kanila, at kasama po na aming panalangin ang aming pong iglesia dako po ng Santa Cruz, ang Pantalan, Bagong Bayan, San Juan, Duhan, at ang Santissima. Patuloy niyo po silang pagpalain sa lahat po ng leader, na patuloy niyo po kayong manguna sa kanila, at patuloy nawa na samahan niyo ang mga kapatid po namin, lalong higit sa kanila pong mga pangangailangan. Maraming pong salamat, at pagpalain niyo po ang bawat isa sa pangalan ni Jesus. Amen. Happy anniversary po, Santissima Cross Church of Christ.
At patuloy po kayong manalig, patuloy kayong manampalataya sa ating Panginoon. Maraming salamat po, pagpalain po kayo ng Diyos.